Dominant Protector. Credit to the author. 6691-6700. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Gayunpaman, agad na may naisip ang lalaking may parisukat na mukha at bahagyang lumuwag ang kanyang ekspresyon. Dahil karamihan sa mga eksperto ng Broken City ay wala sa lungsod, normal lang na magdusa sila ng maraming casualty. Buhay ka pa, kaya malamang na ang Broken City ay nabago mula sa panganib patungo sa kaligtasan. Kung ganoon, ikaw ba ang mensahero na ipinadala ng Broken City? Alam mo naman talaga kung saan nagpunta ang Broken City Lord at ang iba pa. Kung hindi ako nagkakamali, wala rin dito ang City Lord mo, di ba? Tumaas ang kilay ni Terence, hindi direktang sumagot. Sa mga bangkay na iyon, maaaring may mga tao mula sa lungsod ng Darland. Nakakalungkot na napakaraming eksperto ang hindi kayang lumaban sa harap ng walang anino at malademonyo na bangkay na halimaw. Kailangang pasalamatan ni Terence ang molditang iyon sa mabilis na pag-set up ng formation, kung hindi ay isa sa mga sangkap ito para sa mga bubuyog na demonyong bangkay. Alam mo, kumislap ang mamata ng lalaking may parisukat na mukha, at naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Mas marami akong alam kaysa sa iniisip mo. Bahagyang ngumiti si Terence. Sumama ka sa akin. Ibinulong ng lalaking may parisukat na mukha ang pangungusap na ito, tumalikod, at pumasok sa loob. Hindi niya pwedeng ipaalam sa maraming tao ang tungkol sa mga node ng array. Para naman sa mga pinagkakatiwalaan niyang aide, nagkunwari na lang siyang wala siyang sinabi. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Sumunod siya sa lalaking may parisukat na mukha, at pagkatapos ng ilang pagliko, pumasok sila sa isang bulwagan. Umupo ka. May soundproof na restriction dito. Walang makakarinig sa'yo. Naunang umupo ang lalaking may parisukat na mukha, sinenyasan si Terence na maghanap ng upuan. Ano nga ulit ang pangalan mo? Adrian ng Sierra Mercenary Group. Walang pakialam si Terence. Nagpakilala siyang muli at umupo sa upuan sa kaliwa ng lalaking may parisukat na mukha. Adrian, ano ang gusto mong sabihin sa biglaang pagpasok mo? Tumango ang lalaking may parisukat na mukha at direktang nagtanong. Hindi niya maiwasang kabahan pagdating sa mga node ng formation. Ang sirang lungsod ay inatake ng isang malakas na alon, ngunit mayroong isang dalubhasa sa Pormasayon sa lungsod na nag-upgrade sa hanay ng depensa. Nakita ng malakas na alon na wala ng pagkakataon, kaya umatras sila. Gayunpaman, ang dalawang elder na naiwan upang bantayan ang sirang lungsod ng Yin ay parehong bumagsak. Maikling ipinaliwanag ni Terence ang nangyari sa Broken City, lahat ng iyon ay katotohanan, ngunit may ilang mahahalagang punto siyang hindi nabanggit, kaya't hindi inakala ng lalaking may korteng mukha na totoo iyon. Bukod sa rat tide dahil sa sirang lungsod, nariyan din ang node ng Silong Formation ng inabandonang lupain. Isa itong ganap na sabuatan, at lahat ng lumahok sa node ay napatay na ng mga Dark Demon Beast. Kung may mga tao mula sa Sealed City ninyo sa kanila, pasensya na, ang tanging mahihiling ko lang ay tanggapin ninyo ang inyong pagkatalo. Mahinahong sabi ni Terence, ngunit nagbago ang mukha ng lalaking may parisukat na mukha nang ihampas niya ang mesa at tumayo. Anong sinabi mo? Kapag naglakas loob kang magsalita ng walang pananagutan, papatayin kita agad. Nagsasabi ako ng totoo. Gusto nang umalis ng mga Dark Demon Beast sa inabandonang lupain, kaya ibinunyag nila ang mga node ng formation sa mga human expert sa pagtatangkang magbukas ng daanan sa iyo. Sa kasamaang palad, may nangyari sa huli, dahilan para mabaigo ang kanilang mga pagsisikap. Ang mga taong lumahok dito ay pinatay lahat ng mga Dark Demon Beast at ginawang breeding base ng mga Corpse Demon Bees. Ngayon na ang lugar ay okupado na ng mga Corpse Demon Beast at ng Sun Dagat na lumulunok ng araw, dahil ang mga top array masters ng sangkatauhan ay napatay na nila, dapat nilang atakihin ang defense array ng mga array node. Kapag nasira na ang depensa ng Pormasayon, maaaring sirain ng mga Dark Demonic Beast ang Pormasayon at magbukas ng daan patungo sa Mystic Class C. Kaya umaasa ako na makakalabas kayo at manawagan sa lahat ng tao sa lungsod na sirain ang Rat Tide at ang mga bubuyog, at protektahan ang node ng Pormasayon, para maiwasan ang paglaganap ng Dark Demonic Beast sa buong Sky Class Island.
Ipinaliwanag Terence ang sitwasyon sa simpleng paraan, at ang galit na mukha ng lalaking may parisukat na mukha ay unti-unting kumalma habang umuupo muli. Sinasabi mo ba na ang layunin ng mga Dark Demon Beast ay sirain ang selyo ng Forgotten Land at tumungo sa Mystic Class C? Sumulyap ang lalaking may parisukat na mukha kay Terence, ang tono ay kalmado at nakakainis. Nalungkot si Terence nang maisip niya ang problemang napabayan niya. Bakit kaya binabantayan ng mga tao sa inabandunang lupain ang mga node? Hindi pa kasama rito ang tukanan ng Darkness Demon Beast, ang mga tao ng abandonadong lupain at ang Darkness Demon Beast ay may parehong pagnanais na sirain ang mga buhol ng Pormasayon at buksan ang daanan patungo sa Mystic Class C. Senior Ghost, sa tingin ko ay may nagawa akong katangahan. Sa tingin ko rin, isa talaga itong katangahang gawin. Natahimik sina Terence at ang sumpaman, pareho nilang nalimutan ang isang napakalinaw na katotohanan. Ano ang kinalaman nito sa atin na ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay lumusob sa buong Sky Class Island? Pupunta tayo at paprotektahan ang mga formation node para hindi makaalis ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman, at pagkatapos ay tuluyang masisira ang inabandunang lupain. O baka nagbayad tayo ng masakit na halaga at nanalo, ngunit nakulong pa rin tayo sa inabandunang lupain. Ang mga nakalampas na sa yugto ng pagbubukas ng bundok ay hindi makakalabas magpakailanman. Nanunuya na ang lalaking may parisukat na mukha habang nagsasalita, at nanlumos si Terence, nangyari na ang kanyang ikinababahala. Nagiging magalang na ang mga tao sa pinabayaang lupain dahil hindi nila tinutulungan ang mamahiwagang hayop ng kadiliman na sirain ang mga buhol ng spell formation. Imposible para sa kanila na labanan ang mga mahiwagang hayop ng kadiliman. Adrian, di ba? Hindi ko alam kung saan mo narinig ang lahat ng ito o kung nag-iimbento ka lang ba, pero hindi mo kayang linlangin ang publiko ng ganito. Bukod pa riyan, nagkasala ka rin sa pagpasok ng walang ingat sa mansyon ng Panginoon ng lungsod ngayon lang. Aminin mo ang iyong pagkakasala at pumunta ka sa bilangguan ng ating lungsod para pag-isipan ang iyong mga ginawa. Madilim at malamig ang mukha ng lalaking may parisukat na mukha, sabi niya gusto niyang ikulong si Terence, pero ang totoo gusto niya talagang patayin si Terence para hindi na siya muling magkalat ng chismis. Dahil hindi tayo magkasundo, aalis na ako. Alam ni Terence na wala nang saysay pa siyang sabihin pa, kaya tumayo siya at ikinuyom ang kanyang mga kamay, handang umalis. Pwede kang pumunta at umalis kung kailan mo gusto. Sa tingin mo ba ay bakuran mo lang ang lungsod ng Darland? Malamig na napasigaw ang lalaking may parisukat na mukha habang sumasabog ang kanyang aura. Isang malakas na presyon ang dumaloy kay Terence nang iunat niya ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang leeg ni Terence. Nanlamig ang mukha ni Terence, ang palad ng lalaking may parisukat na mukha ay puno ng intensyong pumatay. Gusto niya itong patayin agad. Gayunpaman, ang kamay ng lalaking may parisukat na mukha ay nakasagap lamang ng hangin matapos dumaan sa leeg ni Terence. 3 beses na lumitaw ang dragon na may ulap, at nakaalis na si Terence sa bulwagan, lumitaw sa labas ng pinto. May mga kakayahan ka. Malamig na napabuntong hininga ang lalaking may parisukat na mukha, hindi inaasahan na makakawala si Terence sa kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkaseryoso. Kasabay ng bahagyang pag-ugoy ng kanyang katawan, muling lumitaw ang lalaking may parisukat na mukha sa likuran ni Terence, ang kanyang kamay ay nakahawak pa rin sa leeg ni Terence, ngunit ang kanyang mga mata at banal na pandama ay nakatuon sa galaw ng katawan ni Terence. Walang tugon. Hindi alam ng lalaking may kwadradong mukha ang iisipin, walang dahilan para hindi mag-react si Terence, base sa kung paano siya umiwas kanina. Bago pa niya ito maintindihan, ang palad niya ay tumagos na naman sa leeg ni Terence, at isa pa rin itong ilusyon. Nakakadurog talaga ang batang to. Hindi ako makapaniwala na makakaakyat ka sa langit ngayon. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ng lalaking may parisukat na mukha at nagmura sa mahinang boses. 2 beses na siyang nagkamali, at nawala na siya ng itsura. 6,672. Nang maabyutin ng lalaking may kwadradong mukha si Terence sa ikatlong pagkakataon, hindi na niya minamaliit si Terence. Hindi na ito basta-basta pag-igting, pero ginamit na niya ang kanyang martial arts. Gayunpaman, hindi na nagpatuloy sa pagtakbo si Terence sa pagkakataong ito. Ang lalaking may parisukat na mukha ay isa lamang maagang master ng Sirif. Sa totoo lang, hindi naman lubusang walang magawa si Terence.
Kahit hindi direktang kalaban ng isang parisukat na mukha si Terence, hindi siya sigurado kung isa itong palihim na atake, lalo na't walang spirit sense defense tool ang kalaban. 2 beses nang nabigo ang lalaking may kwadradong mukha, at medyo naiinis na siya sa ikatlong pagkakataon, pero hindi niya inaasahan na lalaban si Terence. Nakabuo si Terence ng 3 vortex ng apoy at nauna niyang nataman ang dinaanan ng lalaking parisukat ang mukha, kaya mukhang nag-iisa lang siyang sumugod. Gayunpaman, ang katawan ng lalaking may parisukat na mukha ay mabilis na kumislap ng ilang beses, na nangangahulugang nakasuot siya ng isang malakas na kagamitang panlaban sa espiritual na pandama. Atake ng banal na pandama. Nagbago ang mukha ng lalaking may parisukat na mukha, at wala na siyang pakialam sa pag-atake kay Terence. Tinapik niya ang kanyang paa at gustong umatras agad. Ang Terence sa harap niya ay unti-unting naglalaho, isa pa rin sa 3 pagpapakita ng dragon na ulap, habang ang tunay na Terence ay lumitaw sa harap ng lalaking may parisukat na mukha na parang multo. Agad na nagpagana si Terence ng isang banggaan ng espiritu, na nagpasabog sa isipan ng lalaking may parisukat na mukha. Hindi mahina ang mga panlaban ng lalaking may parisukat na mukha, ngunit halos naubos na ang lahat ng mga ito ng apoy at espiritual na vortex. Nabigla siya sa pagkakataong ito at tinamaan ng itim na ledrilyo ni Terence. Ang marahas na pagyanig ng kanyang sinaunang espiritu ay naging dahilan upang umitim ang mga mata ng lalaking may parisukat na mukha, at muntik na siyang matamba. Ang pinakamahalaga ay naabutan din siya ng Divine Sense Elixir Fire Whirlpool na nasa harap niya. Kung wala ang proteksyon ng Divine Sense Defensive Tool, walang resistensya ang lalaking parisukat ang mukha sa Divine Sense Elixir Fire Whirlpool. Tuwang-tuwa si Terence. Ang Spirit Sense Defense item ng lalaking parisukat ang mukha ay katulad ng kanyang God Bracelet, parehong may limitadong bilang ng beses. Sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng ilang fire vortex, ang bilang ng beses ay mabilis na naubos, kaya naman madali siyang nagtagumpay. Dahil gusto siyang patayin ng lalaking may kwadradong mukha, hindi siya patatawarin ni Terence. Siya naman ang nagsimula nito, kaya hindi naman malaking bagay ang pagpatay sa kanya. Biglang kumilos si Terence at hinaipan ang Super Alchemy Firebomb sa ulo ng lalaking may parisukat na mukha. Nangyari ang pagsabog sa napakalapit na distansya. Maliban na lang kung ang mga cultivator ay nasa itaas ng kalagitnaan ng Shattered Sea Realm, hindi nila ito makakayanan. Ang lalaking may parisukat na mukha ay isang ordinaryong magsasaka sa maagang yugto ng kaharian ng Sea Rift. Kaya naman, ang kanyang ulo ay sumabog at naging parang ulap ng hangin ng walang anumang pag-aalinlangan. Isa siyang eksperto sa kalawakan, pero wala man lang siyang oras para gamitin ang kanyang kakayahan bago siya napatay ng walang tigil at malalakas na suntok ni Terence. Bumantong hininga si Terence at kinuha ang storage bag ng lalaking may parisukat na mukha. Naging parang kidlat siya at nagmamadaling lumabas ng mansyon. Kailangan niyang umalis sa lalong madaling panahon. Nakakalungkot na ang kamay na nangaagaw ng kaluluwa ay napakahirap harapin ang primordial spirit ng isang cultivator sa Sea Rift Realm. Kung hindi, magiging kapaki-pakinabang ang pagkuha sa primordial spirit ng lalaking parisukat ang mukha. Isara ang mga pintuan ng lungsod at habulin ang mamamatay tao. Isang malakas na boses ng lalaki ang sumigaw sa galit, na umalangaw-ngaw sa kalangitan ng lungsod ng Darland na parang isang kulog. Ito ang pinakamalakas na eksperto sa pagwasak ng dagat sa mansyon, na nakarating na sa tugatog ng kalagitnaan ng yugto ng kaharian ng pagwasak ng dagat. Alam ni Terence na wala siyang kalaban sa lalaking ito, kaya determinado siyang tumakas para iligtas ang kanyang buhay. Itinulak ni Terence ang kanyang kidlat sa pinakamataas na antas nito at narating ang gate ng lungsod sa isang iglap. Bagamat sapat na ang bilis ng reaksyon ng isang pinakamalakas na taga-dagat, mas mabilis pa ang bilis ni Terence. Bago pa magsara ang gate ng lungsod, kumislap siya at nilisan ang lungsod ng Darland. Kung sisubog ba sa galit ang mga tao sa manor, hindi iyon ang inaalala ni Terence. Malayo sa lungsod ng Darland, nakaramdam si Terence ng depresyon. Gumawa siya ng isang mabuting gawa ng may mabuting intensyon, ngunit paano ito nauwi sa ganito? Sa huli, may isa pang puwersa na humahabol sa kanyang buhay. Pagkatapos umalis sa paaralan, pakiramdam ni Terence ay isinumpa siya, may mga taong sumusunod sa kanya saan man siya magpunta, at wala siyang oras para magpahinga. Ang sekta ng pagbuo ng mga spell sa langit, ang layo na kumakain ng anino ng Diyos, ang maliit na lowly na may dalawang mukha, ang banal na nakatagong mga mata ng demonyo, at ngayon ang mga eksperto mula sa lungsod ng Sirang Selyo.
Walang paraan para mabuhay sila. Terence. Huwag kang tumakbo. Habang nalulungkot si Terence, isang alon ng espasyo ang lumitaw sa harap niya. Hindi pa nga lumalabas si Wang Shi, naglabas na siya ng isang anting-anting para sa pormasayon. Cynthia. Isa ka bang summoned beast? Bakit ka biglang sumulpot? Nawala ng malay si Terence at tumalikod para tumakbo. Gayunpaman, agad na napagtanto ni Terence na may mali. Hindi isang attack talisman ang inihagis ni Cynthia, kundi isang space seal no escape flag na may katulad na epekto. Hindi magamit ang teknik ng paggalaw ng kidlat sa saklaw ng talisman. Terence. Tingnan natin kung paano ka tatakbo. Tumalon si Cynthia mula sa liwanag ng talisman sa teleportasyon at sunod-sunod na naghagis ng ilang talisman. Boom 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 boom. Hindi maintindihan ni Terence kung gaano karaming anting-anting ang mayroon ng babaeng may dalawang mukha na ito. Kung ikukumpara sa kanya, sadyang mahirap lang si Cynthia. Malinaw na magkapatid sila, pero bakit may napakalaking agwat sa pagitan nila? Maaari kayang si Cynthia ang dinampot. Ang maliit na loli na may itim na tiyan na ito ay ang kanyang tunay na anak na babae. Cynthia, tama na. Kung patuloy mo akong guluhin, hindi ako magiging magalang sa iyo. Nag-aalab sa galit ang puso ni Terence. Kaya niyang tanggapin ang katotohanang siya ay tinutugis ng mga makapangyarihang Dark Demon Beast at mga Sea Rift Masters. Pero ano naman ang ginagawa ng batang to dito? At siya ay nalulong sa walang katapusang paghabol. Hindi ito matitiis. Junior sister, kumalma ka. Nag-teleport din sina Mochen at Horen, at hindi nila maiwasang manginig nang makita ang galit na mga mata ni Terence. Mabilis nilang hinaila pabalik si Cynthia. Bitawan mo ako. Papatayin ko siya para ipaghiganti ang kapatid ko. Nagpumigla si Cynthia gamit ang lahat ng kanyang makakaya. Umiinit ang galit ni Terence, at ginamit niya ang kanyang matinding maliliit na hakbang na parang paru-paro para mawala sa kinatatayuan. Nang muling lumitaw siya, nasa tabi na niya si Cynthia. Walang oras sina Mochen at Horen yun para gumanti. Masyadong mabilis ang takbo ni Terence. Kahit na pinagmamasdan nila siya, hindi nila masundan ang mga galaw niya. Papapa. Sunod-sunod na malalakas na sampal ang umalangaw-ngaw, at agad na natulala ang magpatid na yun at si Cynthia. Hindi nila alam kung paano magre-react. Paano ako tatakbo? Kaya kung tumakas kahit anong mangyari. Sa tingin mo ba ay maaabutan mo ako kung gusto kong tumakbo? Sa tingin mo ba ay napakalakas mo? Huwag kang magmalabis. Mas dominanti ka pa. Nagmura si Terence habang patuloy niyang hinahampas ang puwitan ni Cynthia. Malinaw at malinaw ang tunog, at komportable ang pakiramdam ng dibdib niya. Sa wakas ay tuluyan nang nailabas ang galit na matagal niyang kinikimkim. Kung mas matanda lang si Cynthia ng 2 o 3 taon, mahihiya si Terence na paluan ang puwitan niya. Pero ngayon, isa na lamang siyang batang babae. Gagawin na lang niya iyon para sa kapatid niya. Tinutulungan kita ng kapatid mo na turuan ka ng leksyon para maalala mong huwag mong panghawakan ang mga nakatatanda sa iyo sa hinaharap. Binigyan ni Terence si Cynthia ng 20 hanggang 30 suntok bago nakipagkamay sa kanya para makatayo ito ng maayos. Umatras siya ng ilang hakbang at pinagalitan ito. 6,673. Tinakpin ni Cynthia ang kanyang puwitan, ramdam ang sakit at pamamanhid. Pareho siyang nahihiya at galit, at siya ay natulala. Masyadong mabilis ang lahat ng nangyari, at ang magkapatid na yun ay parehong natigilan. Oo, bugok ka. Malaking perwisyo. Binyuli mo ako. Natigilan si Cynthia ng ilang segundo bago nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. Kasabay nito, tinakpan niya ang kanyang puwitan gamit ang isang kamay at itinuro si Terence gamit ang isa pa. Punong-puno ng pawis ang noo ni Terence. Naisip niya kung nabangga ba niya ito ng malakas ngayon lang. Tutal, siya ang nakababatang kapatid ni Cynthia. Hindi magandang gawain para sa kanya ang apihin ang isang batang babae. Lalo na itong totoo dahil sa akusasyon ni Cynthia na isa siyang bugok, Meniochis, at nang molestya ng isang batang babae. Pakiramdam ni Terence ay malapit nang masira ang reputasyon niya. Terence. Sobra ka. Maaaring patayin ang isang mandirigma pero hindi mapahiya. Kung may lakas ng loob ka, patayin mo kami. Paano mo nagawang gamitin ang ganitong paraan para insultuhan ang aming nakababatang ate?
Hinaranggan ni Mochen ang daanan ni Cynthia sa isang iglap at galit na pinagalitan ito. Ayaw magpatalo ni Horen, kaya tumayo siya sa harap ni Cynthia, itinuro si Terence at pinagalitan, "Terence, huwag mong isipin na hindi ka namin makikilala dahil lang sa nagbalat kayo ka." Hindi niya nga palalayain ang isang batang babae. Talagang nagpalaki ng isang mahusay na estudyante ang Fayang College. "Patayin mo kami kung manggahas ka." Pinagpawisan si Terence, ano ba ito? Hindi ba't ilang beses niya lang sinaktan ang isang batang babaeng naninilaw ang buhok? Kailangan pa ba niyang gawin ang lahat ng iyon? "Terence, pinatay mo ang kapatid ko, at pinapahiya mo ako ng ganito. Hanggat ako, si Cynthia, ay buhay pa, tiyak na maghihiganti ako sa iyo." Patuloy na umiyak si Cynthia, ngunit ang kanyang mga salita ay napakalinaw kaya't napaisip si Terence kung umiiyak ba talaga ang babaeng may dalawang mukha o nagkukunwari lamang. Hindi mahalaga kung ito ay totoo o peke, kasalanan pa rin ni Terence na sabihin ito sa iba, kaya kinailangan muna niyang mag-isip ng paraan para pakalmayan ang batang babae. Iyan. "Little Cynthia, makinig ka kay Kuya Linford. Una sa lahat, hindi pa patay ang kuya mo. Kaibigan ko talaga siya, at marami siyang naikwento sa akin tungkol sa pamilya mo. Binigyan pa niya ako ng maraming anting-anting ng pamilya mo para magamit ko. Pansamantala lang siyang nakakulong sa isang lugar at hindi makalabas. Naghahanap ako ng paraan para iligtas siya. Maiintindihan mo ang sinasabi ko kapag lumabas na siya." Paliwanag ni Terence sa maayos na tono, hindi naman walang kwenta ang pambubugbog, tutal hinayaan na lang siya ni Cynthia na tapusin ang kanyang sasabihin. "At alam mo, ang lakas ko ay higit na nakahihigit sa iyo. Maaari kitang patayin anumang oras, hindi ba? Gayunpaman, hinabol mo ako sa lahat ng oras na ito at hindi pa ako lumaban. Pinatutunayan nito na hindi ako nagsisinungaling. Kung hindi, dahil sa aking pagkagalit, kung naglakas loob kang atakihin ako, matagal ko na sanang napatay kayong tatlo. Hindi ba't iyon ang dahilan?" Tumango ang magkapatid bilang pagsang-ayon sa pangangatwiran ni Terence. Hindi siya nagsisinungaling. Walang pakialam si Cynthia at patuloy na umiyak. Gayunpaman, medyo mas mahina na ang kanyang mga iyak. "Little Cynthia, sinaktan ka ni Kuya Linford ngayon lang dahil galit siya. Sabi mo magkasama kaming dumaan sa buhay at kamatayan ng kapatid mo, at kapatid ko ang kapatid niya. Palagi kitang inaalagaan, at noong entrance exam ng academy, lagi ba kitang hinihingi ng tulong? Ngayon ay walang pinipiling hinahanap mo ako at inaatake sa sandaling makita mo ako. Hindi mo man lang ako binibigyan ng pagkakataong magsalita. Sabihin mo sa akin, nararapat ba ito?" Patuloy na nakipagkatuwiranan si Terence sa kanya, sinusubukang alisin ang sama ng loob ng dalagang may dalawang mukha. "Angkop. Bata pa lang ako, at kaibigan ka ng kapatid ko, kaya dapat kang sumuko sa akin. Hindi rin naman kita kayang patayin." Humahagulgol si Cynthia at itinaas ang kanyang ulo para tumitig kay Terence. Ang batang to. Alam na alam niya talaga kung paano pahirapan ang mga bagay-bagay. Kung hindi siya maglilinis, hindi niya mapapakalma ang galit niya. Sinaman siya ng tingin ni Terence. Pero pinili niyang pigilan ang sarili. Mas mabuting hayaan na lang ang ibang tao na disiplinahin ang sarili nilang mga anak. "Cynthia, nagkakamali ka. Hindi naman sa hindi mo ako kayang patayin, pero mabilis akong nakatakas. Kung hindi, baka napatay mo na ako." Magiging seryoso ang kahihinatnan. Sinubukan ni Terence na makipagkatuwiranan sa kanya. "Patay ka na ba?" Mabangis ang mukha ni Cynthia, at tinamaan niya ang kanyang target. "Hindi siya namatay. Sinaktan mo ako kung hindi pa ako patay. Bakit mo ako sinaktan kung hindi pa ako patay? Kahit ang mga magulang ko ay hindi pa ako sinaktan ng ganito. Isa kang bastos, isa kang malaking tomboy." Kumaibot ang bibig ni Cynthia nang simulan niyang umiyak muli. Hindi mapigilan ni Terence ang pagtingala sa langit, walang masabi. "Paano kita sasaktan kung mamamatay ako? Gaano ba ako kabulag para umakto na parang salbaha sa isang batang babaeng katulad mo?" Alam ni Terence na ang pangangatwiran kay Cynthia ay parang pagtanggap sa mga bagay ng labis. Huli, ang maliit na loli na may dalawang mukha na ito ay tiyak na magpaparamdam sa iyo na dapat mong ilabas ang iyong ulo para putulin niya, at ngumiti pa nga at magpasalamat sa kanya. "Kalimutan mo na yan, wala akong sasabihin sa'yo. May agwat sa henerasyon ang pagitan natin, at hindi tayo makapag-usap.
Mag-ingat kayo. Ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay at tumalikod para tumakbo. Natatakot siyang baka hindi niya mapigilan ang sarili na bugbugin ito kung magpapatuloy siya sa pakikipaglaban dito. Tumigil ka. Gusto mo bang tumakbo pagkatapos mo akong pagsamantalahan? Paano naging ganoon kadali? Pinunasan ni Cynthia ang kanyang mga luha at tumalon papunta sa binti ni Terence, niyakap ito na parang koala bear. O isang curly bear. Nandilim ang mukha ni Terence, napakapamilyar ng eksenang ito. Opisyal ng online ang dalawang mukha na loli. Binibining Wang, ano ang kailangan mo? Idinikit ni Terence ang isang kamay sa kanyang noo, nakakaramdam ng pagod sa pag-iisip. Tinamaan mo ang puwitan ko, ibig sabihin minomolestya mo ako, kaya kailangan mong panagutan. Pinunasan ni Cynthia ang kanyang mga luha at sipon sa binti ni Terence at itinaas ang kanyang ulo para titigan ito ng masama. Gustong-gusto ni Terence na sampelan ang lalaki hanggang sa mamatay, pipigilan niya ang pag-iyak niya kung gusto niyang magsalita, pero matutuyo lang ang pantalon niya dahil sa sipon niya, nakakadiri. Ang dalawang magkapatid ng pamilyang yun ay lubos na natulala. Hindi nila alam ang sasabihin o gagawin. Kulang na lang ay gumalaw sila ng upuan para umupo sa gilid at panoorin silang dalawa na magtanghal. Cynthia, ikaw ang nangmomolestya sa akin, ha? Bitawan mo ako. Itinuro ni Terence si Cynthia habang pumuputok ang mga ugat noon nito. Hindi kita bibitawan. Bata pa ako, at babae pa. Paano kita magagawang lokohin? Kailangan mong panagutan ako. Umarte si Cynthia na parang batang hindi makuha ang candy, parang spoiled brat, pero walang magawa si Terence tungkol dito. Bata pa lang talaga siya, pero hindi siya tretuhin ni Terence na parang bata. Lalamunan lang siya ng buo. Kung gayon, paano mo gustong ako ang managot? Pakiramdam ni Terence ay ngayon lang niya nakilala ang kanyang kalaban, nagsisimula ng sumakit ang kanyang ulo, at wala siyang ibang magawa kundi ang aminin ang pagkatalo. Malamang gustong mangikil ng babaeng may itim na tiyan mula sa kanya, hindi naman ganoon ka-inosente si Terence para isipin na ang ibig niyang sabihin ay ang pagpapakasal sa kanya. 6,674. Karaniwan, kapag ang isang lalaki ay nang-aabuso ng isang babae, ikaw ang mananagot sa kanyang ginawa. Kumurap si Cynthia at nagsimulang magsalita ng walang katuturan. Biglang naramdaman ni Terence na mas madali siyang patayin gamit ang isang sampal. Hindi kita ginulo. Hindi mukhang masyadong may kumpiyansa si Terence, hindi naman maituturing na malaswa ang pananakit sa puwitan ng isang batang babae, di ba? Isang aral iyon. Kung mas matanda siya sa kanya ng ilang taon, maaaring maituring itong pangmomolestya. Sinuntok mo ang puwitan ko at sinabi mong hindi mo ako minolestya. Mochen at Horen, hindi ba ninyo iniisip na maituturing itong pangmomolestya? Galit na galit si Cynthia at lumingon para tanungin ang magkapatid na nanunood ng palabas. Natulala ang dalawang magkapatid ng pamilyang yun. Kaya hindi dapat siya tawaging panganay na nakatatandang kuya yun at pangalawang nakatatandang kuya yun. Paano ito biglang naging Mochen at Horen? Kumusta naman ang nakatatandang kapatid? Saan nagpunta ang nakatatandang kapatid? Ako. Medyo. Sa ilalim ng mga titig ni na Terence at Cynthia, sa wakas ay pinili ni Mochen na sumuko. Malakas si Terence, pero halatang wala siyang gagawin sa kanila. Kung ganoon, mas mabuting alagaan na lang niya ang damdamin ng kanilang nakababatang kapatid. Sa katunayan, naramdaman ni Mochen na kung hindi niya sasabihin iyon, may mangyayaring masama sa kanya. Bilang isang henyong cultivator, hindi niya maaaring baliwalain ang kanyang intuition sa panganib. Ganon din si Horen. Sa pagkakataong ito, kasabay na niya ang kanyang kapatid. Ano man ang mangyari, ang pagprotekta sa kanyang sarili ang pinakamahalaga. Kita mo, lahat sila nagsasabing mahalaga iyon. Minolestya mo ako, kaya kailangan mong panagutan. Napaangat ang mga labi ni Cynthia at nagmukhang mayabang, ngunit ibinaling niya ang kanyang ulo para titigan si Terence. Pakiramdam ni Terence ay hindi sapat ang pagpatay kay Cynthia sa isang sampal lang, dapat ay dagdagan pa niya ng dalawa para mapatay din ang dalawang iyon. Cynthia, sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Tatalikod ako at aalis kung magpapatuloy ka sa pag-aalangan. Ilang beses mo na akong sinubukang patayin dati, paano kung sampelan kita ng ilang beses? Kapag lumabas ang kapatid mo, sa tingin ko ay hindi niya iisipin na tama ka. Sinadya ni Terence na maging seryoso, sinusubukang takutin siya.
Sa kasamaang palad, wala siyang pakialam kay Terence. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa mabait na anyo ni Adrian o sa kawalan ng pananakot ni Terence. Tama ako. Ako ang dahilan. Kung hindi mo aakoin ang responsibilidad, pupunta ako sa Wuswang Academy para hanapin si Sister Shangguan at hihilingin sa kanya na maging husga. Tingnan natin kung tama ka o ako. Hindi natatakot si Cynthia kay Terence. Sigurado siyang walang gagawin sa kanya si Terence, kaya hindi siya nakaramdam ng anumang pressure. Ikaw. Ang walang awa mo. Umikot ang mga mata ni Terence. Kung talagang hinanap ng babaeng may dalawang mukha si Natalie at sinabing minolestya niya ang isang batang babae. Sige, mahihiya siyang harapin ang kahit sino. Kumusta na? Kumbinsido ka na ba ngayon? Gusto mo bang panagutan ako? Ipinagmamalaki ni Cynthia ang kanyang sarili na para bang nanalo siya sa isang labanan. Sabihin mo nga sa akin, paano mo gustong akuan ko ang responsibilidad? Walang ibang magawa si Terence kundi ang tanggapin ito. Kung talagang gusto siyang pakasalan ng babaeng may dalawang mukha, iisipin niyang patayin ito ngayon din, ito ang ilang ng abandonadong lupain, tutal, ito naman ang perpektong lugar para dyan. Teka, pag-iisipan ko. Sumingot si Cynthia at pinunasan ang kanyang sipon sa pantalon ni Terence. Nagitim ang mukha ni Terence na parang ilalim ng palayok na pagdesisyonan niyang patayin na lang ito bago pa ito makapagsalita. Mochen at Horen, iyan. Ano nga ba ang dapat na responsibilidad ng mga lalaki? Lumingon si Cynthia at tinanong ang magkapatid na yon sa mahinang boses, may kakaibang pagkapahiya sa mukha. Medyo nakakahiyang ang hilingin sa kanya na akuan ang responsibilidad, pero hindi ko alam kung ano ang dapat niyang panagutan. Umikot ang mga mata ni Terence, at natawa sa sarili dahil sa labis na pag-iisip. Bata pa rin naman ang babaeng may dalawang mukha. Maaaring matured na siya, pero marami pa ring bagay na hindi niya maintindihan. Kadalasan, mga kwento lang tungkol sa pagpapaako ng responsibilidad sa mga lalaki ang naririnig niya. Ako na ang bahala sa kaligtasan mo para makauwi tayo ng ligtas. Inikat ni Mochen ang kanyang mga mata at sinabi kay Cynthia ng may katiyakan. Talaga. Ganoon lang ka-simple. Bakit parang trabaho ng bodyguard? Naghihinala si Cynthia na tumingin kay Mochen, dahilan para pagpawisan ito ng malamig. Pagkatapos ay lumingon siya kay Horen. Nagkaroon ng pahiwatig ang pagkakaunawaan ni Horen at ng kanyang kuya, at agad siyang tumango bilang pagkumpirma, tama si Mochen. Iyon nga ang sinabi niya. Bakit parang may mali sa pakiramdam ko? Bulong ni Cynthia sa mahinang boses, ngunit ang magkapatid na lalaki ng pamilyang yun ay palaging nag-uusap tungkol sa mga bagay-bagay sa iba't ibang paraan. Bihira silang magkaroon ng pagkakasundo, kaya dapat nilang paniwalaan iyon, tama ba? Kung gayon, ikaw ang bahala sa aking kaligtasan at ligtas mo kaming iuuwi. Kung hindi mo ako aakoin ang responsibilidad, patuloy kitang hahabulin. Kumuha si Cynthia ng isang anting-anting para sa pormasayon at pinagbantaan si Terence. Pinagpawisan si Terence, ganoon lang ba kadaling lokohin ang babaeng may dalawang mukha. Kung alam lang niya, hindi sana siya nagsalita ng ganito karami sa kalokohan. Pero ganoon ba talaga siya kadaling lokohin? Maaari kayang may masama na naman itong balak. Para bang nababaliw si Terence sa kalokohan ni Cynthia, mas mabuting patayin na lang siya sa isang sampal, di ba? Sige. Ako na ang bahala sa kaligtasan mo at pauuwiin kita. Kontento ka na ba? Maaari ka na bang bumaba? Nag-aalangan pa rin si Terence, ngunit agad niyang tinanggap ang mga magagandang kondisyon. Sino ang nakakaalam kung ano ang susunod na gagawin ng babaeng may itim na tiyan na ito? Nangako ka. Mag-pinky promise tayo. Hindi naniwala si Cynthia sa sinabi ni Terence nang iabot niya ang kanyang matambok na kamay at ikinawit ang kanyang hintuturo sa kanya. Ngumiti ng mapait si Terence, hindi niya masabi kung inosente ba ang babaeng may itim na tiyan o hindi. Nang makita kung gaano kay terminado si Cynthia, walang magawang iniabot ni Terence ang kanyang kamay at nangako rito. Sa huli, pinagdikit nilang dalawa ang kanilang mga hinlalaki, na itinuturing na isang tatak na hindi magbabago sa loob ng 100 taon.
May naramdamang kakaiba si Terence nang magdikit ang dalawang hinlalaki, na para bang may kakaiba sa kanyang hinlalaki. Sa pamamagitan ng kaunting paggamit ng kanyang espiritu, nakita niya ang isang maliit na diagram ng porma sayon na mabilis na sama-sama sa kanyang mga meridian. Agad na naunawaan ni Terence na nahulog pa rin siya sa patibong ng babaeng may itim na tiyan sa kabila ng lahat ng kanyang pag-iingat. Nakangiti si Cynthia na parang Zorro na kakagnanakaw lang ng manok, ang mga mata niya ay puno ng pagmamalaki. Gusto siyang sakalin ni Terence hanggang mamatay. Kuya Terence, huwag kang mag-alala. Hindi kita sasaktan. Nag-iiwan lang ako ng marka. Sa ganitong paraan, mas madali kitang mahahanap. Naku, hindi, mas madali kitang mahahanap. Hindi ko na kailangang mag-alala na hindi kita mahanap. Alam ni Cynthia na napansin na ni Terence ang maliliit niyang kilos, kaya inamin niya muna ito. Kahit ang isang hanggal ay malalaman na nalaman ito ni Terence dahil sa kanyang mabangis na titig. Bubugbugin lang niya ito kung hindi niya aaminin. Matalino siyang babae, at hindi niya gagawa ng ganoong katanga. 6,675. Isang anting-anting na pansubaybay. Medyo hindi pala kaibigan ang ekspresyon ni Terence, gusto pa rin ng babaeng dalawang mukha na ito na humabol. Umikot ang mga mata ni Terence at sumuko na sa ideyang patayin ang bata. Cynthia, alam mo ba kung ilang beses ginamit ng itim na tiyan na maliit na loli ang mukha mo? Kapag lumabas ka na sa ilusyonaryong espasyo ng hamog, makikipag-ayos ako ng maayos sa iyo, ang iyong kapatid. Tama, ito ang pinakamahalagang anting-anting para sa pagsubaybay, hindi ko ito basta-basta nagagamit. Terence, kuya, napakabuti ko sa iyo. Kahit na ginagamit mo ang isang napakahalagang anting-anting para sa pagsubaybay sa iyo, kailangan mong maging mabuti sa akin. Kumurap si Cynthia, mukhang inosente. So sinasabi mong dapat akong magpasalamat sa'yo. Nagngingit-ngit si Terence habang binibigkas ang mga salitang iyon. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Sa relasyon natin, hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Pretuhin mo na lang ako ng maayos habang buhay. Binitawan ni Cynthia ang kamay ni Terence at tumalon pababa, tinapik ang binti ni Terence na parang magkalapit sila. Masakit ang puso ko, lumang kurbata. Little Cynthia, alam mo ba kung ano ang pinakagusto ko sa iyo? Ngumiti si Terence habang nakatingin kay Cynthia, sinusubukang alalahanin kung ano ang hitsura ni Cynthia. Kung nakalimutan niya ang hitsura ni Cynthia, baka mabugbog niya ng husto ang maliit na loli na ito na may dalawang mukha. Ano ang pinakanagustuhan mo sa akin, Terence bro? Inosente at cute ba siya? O maganda at mabait ba siya? Maaari kayang dahil matalino siya. Ay yaya, ang dami kong magagandang katangian. Hindi ko talaga alam kung ano ang nagustuhan mo sa akin. Hindi napansin ni Terence ang nahihiyang ekspresyon sa mukha nito, ang babaeng may dalawang mukha ay sadyang narcissistic pala talaga. Kung gayon, sasabihin ko sa iyo. Gusto ko kapag lumalayo ka sa akin. Humahajejek si Terence at lumingon sa kabilang linya. Wala siyang pakialam kung sundan siya ng tatlo o hindi. Kung gusto mong protektahan kanya, sumunod ka sa akin. Kung ayaw mo, dapat kang mamatay. Natigilan si Cynthia habang nakatitig ng masama kay Terence at sinenyasan ang magkapatid na sumunod. Hindi na sila pinansin ni Terence at ginamit niya ang kanyang spirit sense para hanapin ang trakang talisman. Alam niyang isa itong napakamahal na talisman para makapagpadala ng talisman sa meridian ng isang tao. Gaya ng inaasahan sa isang sinaunang pamilya ng porma sayon, ang kanilang lakas ay pambihira. Kung hindi lang pinansin ni Terence si Cynthia, hindi niya ito mapapansin. Kung nakatago ang anting-anting, hindi ito madaling mahanap muli. Mas madali na ngayon ang mga bagay-bagay, nakakulong na ang spirit sense ni Terence sa trakang talisman mula pa sa simula, kaya hindi niya ito maitago kahit gaano pa niya ito subukang itago. Di nagtagal, natagpuan ni Terence ang trakang talisman sa kanyang mga meridian, ngunit wala siyang balak na alisin ito. Sa madaling panahon, makakatulong ang pagtatago ng mga anting-anting sa kanyang katawan. Kung mahihiwalay siya sa loli na may dalawang mukha, maaabutan siya nito. Hindi pa huli ang lahat para tuluyan siyang palayasin matapos niya itong ligtas na maibalik.
Matapos ibalot ang tracking talisman gamit ang kanyang spirit sense, hindi na nag-abala pa si Terence. Nagsimula na siyang mag-isip kung ano ang dapat niyang gawin mula ngayon. Cynthia, paano ninyo ako nahanap? Biglang naalala ni Terence na suot niya ang pulang maskara ng lahat ng nilalang, at hindi pa niya nakikita si Cynthia. Paano nila nalaman? Nasa isang selyadong lungsod tayo. Nang may makita akong gumagamit ng teknik ng paggalaw ng kidlat, nahulaan kong ikaw iyon. Sinabi ito ni Cynthia na parang natural lang, ngunit medyo nagulat si Terence. Kahanga-hanga talaga ang katalinuhan ng itim tiyan na maliit na loli na ito. Noong mga panahong iyon, hindi ako masyadong sigurado, kaya sinubukan kong habulin ito sa pamamagitan ng pagtansya sa bilis mo at sa distansya sa pagitan mo at ng transfer talisman. Nagkataon naman na naharangan kita. Medyo ipinagmalaki ni Cynthia ang kanyang sarili. Sinasabi mo bang hindi ka sigurado kung ako ang gumamit ng lightning escape technique? Hindi nakapagsalita si Terence. Tama, hindi ako sigurado noong mga oras na iyon, pero noong sinigaw ko ang pangalan ni Terence at tumakbo ka palayo, sigurado ako. Nakangiting ibinahagi ni Cynthia ang sagot. Gustong umiyak ni Terence. Kaya inilantad niya ang sarili dahil sa kanyang konsensya. Kung hindi makikilala ni Cynthia si Terence sa kanyang hitsura. Ang daming problema ang dinala sa kanya, ano pa nga ba ang masasabi niya? Sinasara mo ba ang lungsod? Hindi na binanggit ni Terence ang malungkot na paksa. Tama. Pagkatapos naming umalis noong nakaraan, na-teleport kami papunta sa isang lugar malapit sa Broken City. Palaipat-lipat kami rito mula noon. Nabalitaan kong magbubukas na lang ang pasukan sa labas ng mundo sa loob ng 4 na buwan, kaya dito na lang kami maaaring maghintay. Ayaw ni Moche na manatiling isang di nakikitang nilalang, kaya't nagmadali siyang magsalita. Hindi mo kailangan ng kota para makaalis sa inabandonang lupain. Nagulat si Terence. Sinabi ni Moche na bukas ang pasukan, hindi naman sa nag-aagawan sila ng pwesto. Maaari kayang mayroon silang mga espesyal na karapatan. Tama. Mga estudyante kami ng walang kapantay na paaralan. Para sa trial mission na ito, bawat isa sa amin ay may jade card na nagtatala ng aming impormasyon sa pagkakakilanlan. Hindi namin alam kung para saan ito noong una, pero nang makarating kami rito, napagtanto namin na magagamit namin ang jade card na ito para direktang makadaan. Labis na ipinagmamalaki ni Horen, alam niyang walang jade token si Terence, at pambihirang pagkakataon iyon para maipakita niya ang kanyang kahusayan sa harap ni Terence. Ngayon mo lang naiintindihan. Sino ang nagsabi niyan sa'yo? Hindi ka ba natatakot na maaga ka? Tiningnan ni Terence si Horen ng kakaiba. Hindi naman sila ganoon kalakas sa abandonadong lupain, at kung alam lang ng mga tao na may mga lugar na tulad nito, malamang ay wala na sila. Kuya Terence, ang jade ay may pagkakakilanlan at presensya natin, kaya walang ibang makakagamit nito. Hindi tayo nagtanong kahit kanino, ipinakita lang sa atin ng jade ang impormasyon pagkarating natin dito. Nakangiting paliwanag ni Cynthia. Naintindihan ni Terence, inakala niya na ang pagpasok sa inabandonang lupain ay bahagi rin ng pagsubok, ngunit tila hindi iyon ang nangyari. Ang walang kapantay na paaralan ay naghanda ng daanan para sa mga henyong estudyante. Kung makakahanap ba sila ng magagawa habang naghihintay na magbukas ang daanan, depende iyon sa sarili nilang kagustuhan. Ganito pala. May napala ba kayong mga nagawa kamakailan? Tumanggaw si Terence at nagtanong ng ilang mga hindi mahahalagang tanong. Wala kaming nakita. Kulang sa mga mapagkukunan ang inabandonang lupang ito at walang maganda rito, kaya tinamad kaming maglakad-lakad at nanatili na lang sa selyadong lungsod, naghihintay na magbukas ang labasan. Nagkibit-balikat si Mochen, ang tono ng kanyang boses ay puno ng paghamak para sa inabandonang lupain. Kumaibat ang mga labi ni Terence, ngunit naiintindihan niya. Silang tatlo ay ang mga mahuhusay na disipulo ng walang kapantay na paaralan, isang nangungunang paaralan. Ginamit nila ang pinakamahusay na mga mapagkukunan para sa kanilang pang-araw-araw na paglilinang. Ang pagpunta sa inabandonang lupain ay parang isang batang lungsod na papunta sa kanayunan. Sa una, natagpuan nila itong bago, ngunit kalaunan, natural na nawalan sila ng interes. 6,696.
Mabuti na lang at nandito tayo sa mga tarangkahan ng lungsod ngayon, kung hindi ay hindi namin kayo makikitang gumagamit ng teknik ng pagtakas gamit ang kidlat para makaalis. Hindi kami makakalabas bago magsara ang mga tarangkahan, at mamimiss namin kayo. Buong pagmamalaking itinaas ni Cynthia ang kanyang mukha at pinuri ang kanyang sarili. Sige, maswerte kayo at hindi kayo lumabas at tumakbo. Kung hindi, delikado sana. Hindi sineryoso ng magkapatid ang mga sinabi ni Terence, ngunit nalito si Cynthia. Terence? Bro? Anong ibig mong sabihin na mapanganib? Naglakad si Cynthia papunta sa tabi ni Terence at itinaas ang ulo para tingnan ito. Maraming mga mahiwagang halimaw na may kadiliman sa inabandonang lupain. Malamang ay nakatakas sila mula sa mga lugar ng pagsubok tulad ng layon na kumakain ng anino ng Diyos. Kung makakasalubong mo ito, natatakot ako na hindi ka man lang sapat para punan ang mga puwang sa pagitan ng mga ngipin nito. Walang balak itago si Terence, mabuti na lang at naipaalam na niya ito sa kanila. Naranasan mo na ba ito dati? Anong klaseng mga dark magical beast sila? Hindi kumbinsido si Mochen, gusto niyang malaman kung gaano kagaling si Terence matapos siyang hamakin nito. Nakatagpo na nga ako ng ilang dark magical beast. Hindi ko alam kung nanig mo na ang tungkol sa kanila. Bahagyang ngumiti si Terence at maikling ipinaliwanag ang mga maitim na halimaw na kanyang nakasalubong. Bagamat maraming nawawalang detalye, maiisip pa rin ang panganib. Labis na natulala ang magkapatid na yon. Anong itim na halimaw na may kaliskis? Anong banal na nakatagong mga matang demonyo? Anong araw na lumulunok ng daga? Ang isipin pa lang ay nakakatakot na. Mas nakakatakot pa ang mga undead na bubuyog at mga undead na halimaw na walang anino sa likuran nila. Hindi man lang nila binitawan ang mga bangkay pagkatapos ng kanilang pagkamatay. Talagang hindi ka panipaniwala. Kuya Terence, sinasabi mo ba na ang nawasak na node ay maaaring nagbukas ng daan patungo sa labas ng mundo? Seryoso ang mukha ni Cynthia. Hindi niya pinansin ang makapangyarihang mga demonyong halimaw, ngunit mabilis niyang nahanap ang pangunahing punto. Tama, ang Sun Swarm na lumulunok ng daga at ang Corpse Demon Bee Swarm ay nagsama-sama at nakatuon sa pag-atake sa depensibong hanay ng mga array node. Kung magtatagumpay sila sa pagsira nito, malamang napapasok ang mga Dark Demon Beast sa Mystic Class C. Seryosong sabi ni Terence. Pupunta ba ang kuya ni Terence sa lungsod ng Darland para maghanap ng mga karagdagang sundalo para protektahan ang formation node na iyon? Tumanggaw si Cynthia at tinanong si Terence tungkol sa layunin ng kanilang pagbisita. Tama, iyon ang plano ko, pero sa kasamaang palad. Aniya. Umiling si Terence at hindi na nagpatuloy. Sayang naman at hindi sumaayon dito ang mga tao mula sa lungsod ng Darland, di ba? Tiyak na iisipin nila na may pakinabang lamang sila kung bubuksan ng mga Dark Demon Beast ang daanan, at ang pagpigil sa mga Dark Demon Beast ang pinakamasamang pagpipilian para sa kanila. Arg! Tama ka, little junior sister. Iyan ang iisipin ng mga tao mula sa lungsod ng Darland. Naikuyom ni Mochen ang kanyang kamao at nagpakita ng ekspresyon ng pagkaunawa. Ang inabandonang lupain ay dating lugar ng mga tapon. Nais ng lahat ng mga tao roon na umalis, ngunit sila ay pinaghihigpitan. Para sa mga magsasaka mula sa labas ng mundo, ang mga tao rito ay lubhang kasuklam-suklam. Kung papipiliin sila sa pagitan ng isang mastiko o isang madilim na demonyo, malamang pipiliin nila ang mga taong dagat na nasa uri ng mastiko, tama ba? Naintindihan din ni Horen, at nagpatuloy. Siyempre, hindi lahat ay makakaramdam ng ganitong uri ng pagkasuklam, ngunit pagdating sa pagpili sa pagitan ng pag-iwan sa Dark Demon Beast sa abandonadong lupain o paglabas upang manggulo sa Mystic Class C, malamang napipiliin ng lahat ang huli. Sa ganitong paraan, maaari rin nilang iwanan ang inabandonang lupain. Para sa mga magsasaka sa itaas ng yugto ng pagbukas ng bundok, ito lamang ang pagkakataon upang lisanin ang inabandonang lupain. Kaya naman, malinaw na malinaw kung ano ang kanilang magiging pipiliin. Nahihiya si Terence, Cynthia at naaninag ito ng iba sa isang tingin lang, pero hindi niya magawa. Nakakahiya. Hindi naman sa mas mababa ang IQ ni Terence kaysa kay Cynthia, pero nahihiya pa rin siya. Ano ang dapat nating gawin?
Hindi natin mapipigilan ang mga mahiwagang halimaw na nasa kadiliman, ngunit kung hahayaan silang sirain ang mga formation node, ang mahiwagang rehiyon ng dagat ay mapapahamak. Nakakunot ang noo ni Mochen, at mukhang nag-aalala siya ng husto. Hindi siya nag-aalala tungkol sa mundo, pero kailangan niya. Lahat ng pamilya at kaibigan niya ay nasa dagat ng Mystic Class, at kung talagang mawawala ang Darkness Demon Beast, tiyak na maaapektuhan ito. Kapag binaligtad ang pugad, wala nang mga itlog na buo. Kung sila ay mabigla, ang Dark Demon Beast ay malamang na mabilis na lalago. Sa pag-iisip sa nakakagulat na eksena, hindi napigilan ni Mochen na manginig. Hindi na kailangan ng ibang maitim na halimaw. Ang araw na lumulunok ng mga daga at mga bangkay ng demonyong bubuyog ay sapat na upang walisin ang mahiwagang dagat ng dibisyon. Gaano man kalakas ang isang master, hindi nila mapipigilan ang walang katapusang pagdagsa ng daga at mga bubuyog. Namutla rin ng husto ang mukha ni Horian. Naisip din niya kung gaano kaitikot ang Dark Demon Beast. Kahit na walang mga tagapagsaka ang mga daga na lumulunok ng araw at ang mga bangkay na demonyong bubuyog sa nababasag na kaharian ng dagat, at maraming mga tagapagsaka sa itaas ng nababasag na kaharian ng dagat sa lugar ng mistiko na dibisyon ng dagat, nililimitahan ng mga tagapagsaka na ito ang Zinchi at hindi nila kayang labanan ang daluyong ng daga at ang mga bubuyog sa lahat ng oras. Sa lugar na ito, tanging si Terence lamang ang may kakayahang gawin ito sa mistiko na dagat ng dibisyon. Terence, Kuya, ano ang iniisip mo ngayon? Kung ang mga tao mula sa lungsod ng Darland ay tumangging tumulong, tiyak na gagawin din iyon ng ibang mga lungsod. Sa mas malaking sitwasyon, may pagkakataon siyang umalis sa inabandonang lupain, ngunit sa mas maliit na sitwasyon, maaari siyang magtago sa lungsod at umasa sa hanay ng mga depensa para sa depensa, na mas ligtas kaysa sa paglabas ng lungsod para hanapin ang kadiliman ng mga mahiwagang hayop. Kaya naman, wala kang maaasahang tulong sa inabandonang lupain. Malinaw na nauunawaan ni Cynthia ang mga tao sa inabandonang lupain. Ano ang mga iniisip mo? Lumingon si Terence kay Cynthia, ang babaeng ito na may dalawang mukha ay isang napakatusong tao. Maaaring hindi naman masamang makinig sa kanyang opinyon. Dahil nagtanong si Kuya Terence, sasabihin ko na lang sa iyo. Dahil nasa abandonadong lupain tayo, kailangan muna natin ang matutuluyan. Kung hindi, mapanganib na makasalubong ang mga Dark Demon Beast. Kuya Terence, hinahabol ka rin ng lungsod ng Darland, mas magiging madali kung may base ka. May katuturan iyan. Ibig mo bang sabihin ay maghanap muna ng lugar na mapagtatayuan ng kuta? Kinurot ni Terence ang kanyang baba, isang mungkahi na dapat isaalang-alang. May target na ba si Terence, Kuya? Itinaas ni Cynthia ang kanyang ulo at tumingin kay Terence nang nakangiti. May target ka, di ba? Tinaas ni Terence ang isang kilay at tumingin sa kanya nang may bahagyang ngiti. Pareho lang ang lahat. Dahil sa Broken City, halos lahat ng matataas na miyembro ay nawala. Hindi lang ang mga eksperto sa paghahati ng dagat, kundi pati na rin ang maraming eksperto sa paghahati ng bundok. Panahon ito kung kailan walang kapangyarihan, at ito ang pinakamagandang panahon para sakupin ang Broken City. Isa pa, Kuya Terence, ikaw ang bayani ng lungsod noong umatake ang Rat Tide, mapasunod mo ang lahat sa iyo. Dahil nasa kamay mo ang Serangin City, Kuya Terence, maaari kang umatake at umatras kung kailan mo gusto. Maging para protektahan ang mga node ng Pormasayon o para ipagtanggol ang Serangin City, sapat na ang kapital mo, di ba? Pinaikit ni Cynthia ang kanyang mga mata at ngumiti ng may kumpiyansa. Sige. Posible rin naman, meron ka pa ba? Tumanggaw si Terence. Pakiramdam niya ay marami pa siyang gustong sabihin kay Cynthia. 6,697. Naiintindihan talaga ako ni Terence, bro, marami pa. Ang pagkontrol kay Yin Duancheng ay magbibigay lamang sa atin ng lugar na matitirhan sa abandonadong lupain, ngunit hindi ito makakatulong ng malaki sa pagharap sa banta ng Darkness Demon Beast. Kung hindi natin personal na mapoprotektahan ang mga formation node, ang tanging maiisip natin ay paraan para ipaalam sa labas ng mundo at maihanda ng maaga ang mga Mystic Class Masters. Kapag lumitaw na ang Darkness Demon Beast, gagamitin natin ang lahat ng ating lakas para sirain ito. May paraan ka ba para ipaalam sa labas ng mundo? Lumiwanag ang mga mata ni Terence.
Kung ang mistiko na dibisyon ay handa at nakahanap ng daan palabas sa tamang oras, hindi nila magagamit ang kanilang bilang para sa kanilang kalamangan. Isa itong magandang plano para lipulin ang mga daga na kumakain ng araw at ang mga malademonyong bangkay na bubuyog. Siyempre, ang saligan ay ang unang magpadala ng balita. Bukod doon, ang tanging kailangan niyang isaalang-alang ay kung saan ang labasan ng pormasayon. Kuya Terence, ikaw ang nasa gitna nito. Napakadali lang talaga magpadala ng balita. May mga taong nakadestino sa labas ng mundo para mamahala sa taunang kompetisyon ng kota. Hanggat nahanap natin sila, maipapadala natin ang balita. Tumawa si Cynthia. Little Cynthia, ang bait mo talaga. Hindi ko naisip yan. Tama, kahit na magbubukas lang ang labasan sa loob ng 4 na buwan, siguradong hindi naman ganoon katagal bago makapagpadala ng mensahe. May espesyal siguro silang paraan. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti, at medyo bumuti ang impresyon niya sa babaeng may dalawang mukha. Kung may anumang pagbabago sa inabandunang lupain, tiyak na ipapadala ng mga tao sa loob ang balita at hahayaan ang labas na mundo na magdesisyon kung ano ang gagawin batay sa sitwasyon. Ang paglitaw ng madilim na demonyong halimaw ay isang mahalagang impormasyon, at hanggat makumpirma ni Terence na totoo ang balita, makukuha nito ang atensyon ng mahiwagang klase ng dagat. Terence, kuya, hindi mo pa nga ako napoprotektahan ay ang dami mo nang natatanggap na benepisyo, hindi mo ba iniisip na malaki na ang kinita mo? Pinaikit ni Cynthia ang kanyang mga mata at ngumiti na parang isang maliit na sorrow. Halatang may iniisip siya. Sa tingin ko ay hindi. Sige, ituloy natin ang ating nakaraang paksa. Hindi naman problema ang pagpapadala ng balita, pero paano natin matutukoy ang lokasyon ng labasan? Kinurot ni Terence ang kanyang baba, ang ganitong uri ng propesyonal na bagay ay malamang mahirap mahanap ng walang kahit anong kasanayan sa pagbuo. Kung hindi ka sigurado, hindi mo na kailangang maging sigurado. Hanggat minomonitor natin ang Grand Ceiling Array ng inabandunang lupain, kapag may abnormal na daanan, agad tayong magtatayo ng defense array. Casual na sabi ni Cynthia. Makatwiran naman yan. Kung gayon, bakit hindi muna kayo pumunta at ipaalam sa kanila? Pupunta ako sa Yinduancheng ng mag-isa. Akala ni Terence ay mas magiging epektibo ang paghihiwalay, ngunit umiling si Cynthia at tumanggi. Hindi pwede, Terence bro. Nangako kang paprotektahan mo ako, kaya kailangan kong nasa tabi mo. Tingnan mo kung gaano ka maalalahanin si Cynthia, hindi man lang niya hiniling kay Terence bro na sa tabi ko. Ang ekspresyon ni Cynthia ay parang sinusubukan niyang sabihin, sinamantala mo ako, huwag kang magkunwaring inosente. Hindi nakapagsalita si Terence. Terence, ang mga Dark Demon Beast ay hindi makakalusot sa node na iyan ng pansamantala, kaya maaari tayong maglaan ng oras para maihatid ang mensahe. Mas mahalaga ang Broken City, at ang power vacuum ay hindi magtatagal. Kung hindi tayo mabilis na aalis, may magsasamantala dito. Mabilis na sumingit si Mochen. Natatakot siya na baka dalhin ni Terence si Cynthia sa Yinduancheng at ipadala ang magkapatid para magulat sa kanya. Tumanggaw si Terence. Kung gusto ni Cynthia na sumama sa kanya, sige. Mayroon naman siyang teleportation formation, kaya madali para sa kanya na sumama. Tama iyan. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghahanda ng mga tao sa labas sa lalong madaling panahon. Hindi maaaring ipagpaliban ang bagay na ito at dapat itong gawin kaagad. Hindi naman nagmamadali ang Broken City, kaya tara na at ipakalat muna natin ang balita. Sabi ni Terence. Umikot ang mga mata ni Mochen. Sinabi niyang mas mahalaga ang sirang lungsod, pero sinabi ni Terence na hindi naman ito ganoon kaapura. Sinasadya ba niya iyon? Kuya Terence, may tiwala ka ba kay Yinduancheng? Kahit walang makapangyarihang tao roon, kung kontrolado ito ng iba, hindi madaling mabawi ito. Magiliw na paalala ni Cynthia sa kanya. Hindi niya maintindihan kung saan nanggagaling ang kumpiyansa ni Terence. Sinabi lang ni Terence na tumutulong siya sa pagsira sa mga daga na kumakain ng araw at pagkukumpuni ng butas sa pormasayon, pero wala siyang binanggit tungkol sa pagpapahusay ng buong pormasayon ng depensa ng lungsod. Kaya hindi inaasahan ni Cynthia na si Yinduancheng ay ganap na nasa ilalim ng kontrol ni Terence.
Hanggat gusto niya, hindi siya matatakot kahit na may mga eksperto sa Sirif Realm sa lungsod. Ang isang Level 9 City Garden Formation ay ibang-iba sa Level 9 Formation na minamadaling itinayo ng Sumpay na ito gamit ang mga watawat ng formation. Magkaiba ang dalawa, parang langit at lupa, parang ulap at putik. Huwag kang mag-alala, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa Broken City. Pupunta muna kami at iuulat ang balita at pagkatapos ay babalik sa Broken City. Sapat na ba ang mga talisman mo para sa teleportasyon? Bahagya lamang ngumiti si Terence, hindi gaanong nagpapaliwanag. Sapat na ang mga pormasayon ko para sa teleportasyon. Terence, kuya, alam mo ba kung saan ang labasan? Kumuha si Cynthia ng isang tumpok ng mga talisman para sa teleportation formation at nagsimulang maglaro gamit ang mga ito. Paano naging ganito kaganda ang salitang, mayaman? Pinaghihinalaan ni Terence na si Cynthia ay ampon, at si Cynthia ay ang kanyang tunay na anak na babae. Si Cynthia, na nasa ilusyonaryong espasyo ng ambon, ay nagsabing nahimatay siya dahil sa pag-iyak sa inidoro. Nasa akin ang mapa ng inabandonang lupain. Nandito ang labasan, at ang layo mula sa kasalukuyan nating posisyon ay. Umiling si Terence, ayaw niyang isipin ang privacy ng pamilya. Kinuha niya ang mapa. Tunay ngang may talento si Cynthia. Napakatumpak niya sa pagkalkula ng espasyo at hindi nagtagal ay natagpuan niya ang talisman sa teleportasyon na kailangan para makarating sa labasan. Sa tulong ng mga talisman sa paglilipat, silang apat ay nakarating sa labasan sa isang kisap mata. Napakagandang teleportasyon. Talagang may kakaibang kakayahan ang maliit na loli na may itim na tiyan na ito. Bamantong hininga si Terence sa sarili. Kuya Terence, ayos lang ako, di ba? Malaki talaga ang kinita mo sa pagprotekta sa akin. Nakangiting sabi ni Cynthia. Hindi siya pinansin ni Terence at tumakbo patungo sa gusaling nasa harap niya. Kung papansinin niya ang babaeng may dalawang mukha, baka sumunod lang ito sa poste at magdulot ng mas malaking gulo. Kumaibot ang mga labi ni Cynthia, inaasahan na niya ang magiging resulta nito. Hindi nagbago ang kanyang mukha habang sinusundan niya si Terence. Kayong dalawa, gusto ko sanang bisitahin ang namamahala rito, iisipin ko kung madali lang ba. Dumating si Terence sa puting gusali at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamay sa dalawang gwardya. Ipinaalala sa kanya ng tagpong ito ang insidente sa Lord's Manor ng Siltbreak City kamakailan lamang. Umasa siyang hindi na ito mauulit. Hindi pa oras ng pagpaparehistro. Kung wala kayong mahalagang sasabihin, bumalik na lang kayo. Ang ating pinuno ay hindi isang taong madaling makilala. Magalang na nagsalita ang gwardya, ngunit matatag ang kanyang saloobin. 6,678. Tumaas ang kilay ni Terence. Dapat ba niyang makuha ang atensyon ng manager sa pamamagitan ng paggawa ng eksena? Habang nag-iisip siya, lumapit si Cynthia at iwinagayway ang isang jade token sa dalawang gwardya. Hindi kami taga-abondo ng lupain. Pumunta kami rito para sa isang misyong pagsubok. Maaari ba naming makilala ang inyong pinuno? Ang inosenteng ngiti sa mukha ni Cynthia ay agad na nakakuha ng pabor mula sa dalawang gwardya. Bukod sa jade token, agad na nagkaroon ng mabait na ngiti sa kanilang mga labi ang dalawa. Kaya sila ang mga disipulo ng walang kapantay na akademya. Matagal na akong hindi nakatanggap ng mga dayuhang kalaban. Hindi ko inaasahan na apat sa kanila ang darating ng sabay-sabay. Mabait ang ugali ng gwardya, tinanguan pa niya sina Terence at ang magkapatid na yon. Pasensya na talaga, pero wala rito ang aming pinuno, kaya hindi mo siya makikita kahit gusto mo. Magbubukas lang ang labasan sa loob ng 4 na buwan, kaya dapat kang maghanap ng lugar para magsaka ng ilang sandali, o kaya naman ay maglakad-lakad at ipagpatuloy ang iyong pagsubok. Paano kung bumalik ka kapag malapit na ang oras? Wala ka bang ibang manager? O mayroon bang ibang taong maaaring makipag-ugnayan sa labas ng mundo? Hindi makapaghintay si Terence ng 4 na buwan. Kahit makapaghintay pa siya, hindi gagawin iyon ng daga na kumakain ng araw at ng malademonyo at bangkay na bubuyog. Kung mabilis silang kikilos, ang mga node ng array ay masisira sa loob ng 1 o 2 buwan. Kung hindi nila agad ipapadala ang balita, ang mga tao sa labas ay hindi magkakaroon ng oras para maghanda.
Gusto mo bang ipaalam sa Wuswang Academy ang balita mo? Hindi pwede yan. Ang pagpasok mo rito ay bahagi talaga ng pagsubok. Hindi lang iyon nakasaad sa description ng misyon. Palihim kong ihahayag ang ilang impormasyon mula sa loob. Dapat kayong magmadali at tapusin ang inyong misyon habang may oras pa kayo. Ang inyong pagganap dito ay isasama rin sa pagtatasa ng inyong misyon. Hininaan ng gwardya ang kanyang boses at bumulong sa kanilang apat. Gayunpaman, kakaunti lamang ang mga taong naroroon, kaya hindi na kailangang gawing malaking isyu ito. Hindi kami makikipag-ugnayan sa academy. Mayroon kaming mahalagang impormasyon na kailangang ipadala sa labas ng mundo. Ito ay isang bagay na napakahalaga at hindi maaaring ipagpaliban. Seryosong sabi ni Terence habang umiiling. Anong mahalagang impormasyon? Sabihin mo sa akin. Bahagyang nagulat ang gwardyang nagsalita. Nagpalitan siya ng tingin sa kanyang kasama at nagtanong ng may interes. Ipinadala sila rito para mangalap ng impormasyon at bantayan ang inabandunang lupain. Sa loob lamang ng maraming taon, ang inabandunang lupain ay nanatiling kalmado at halos walang pagbabago, kaya ang gawain ng pangangalap ng impormasyon ay isa lamang pormalidad. Natuklasan ng mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ang isang bahagi ng Silong Formation ng pinabayaang lupain, at ngayon ay inaatake na nila ito ng buong lakas. Malamang na malapit na itong mawasak, at maaaring mabuksan ang daanan patungo sa labas ng mundo. Kung hindi tayo magiging handa, ang mga mahiwagang halimaw ng kadiliman ay mabilis na tatama sa buong dagat ng Mystic Class, at maging sa buong Sky Class Island. Walang planong itago si Terence at ipinaliwanag niya ang sitwasyon, lalo na ang daga na parang araw at ang malademonyong mga bubuyog na parang bangkay. Nagkatinginan ng dalawang gwardya na parang hindi makapaniwala. Naging ganito na ba kalala ang sitwasyon sa inabandunang lupain? Hindi talaga maaaring ipagpaliban ang balitang ito. Kailangan itong ipakalat agad. Sandali lang po, kailangan ko pong iulat ito. Nag-atubili sandali ang isa sa mga gwardya. Sa huli, nagpasya siyang maniwala at naghanda na pumasok at magulat sa kanyang nakatataas. Pero bago pa siya makapasok, isang lalaki ang lumabas, na hindi nagustuhan nang makitang nagkukumpulan si Terence at ang iba pa sa pintuan. Sino kayo? Huwag kayong hamarang sa daan. Hindi pa oras ng pagpaparehistro, kaya hindi kayo pinapayagang manatili rito. Mukhang wala pang 22 o 23 taong gulang ang lalaking ito, pero baka sa kanya ang panghihina ng loob at pagiging matanda. Magandang araw, Panginoong Gu. Aalis ba ang batang Panginoong Gu? Nang makita ng dalawang gwardya ang lalaking ito, yumuko sila at binati siya ng may paggalang. Halatang halata na isa itong taong may mataas na posisyon. Nakakabagot magstay dito, kaya lumabas ako para magsaya. Anong problema sa inyong dalawa? Bakit may mga taong nakaharang sa pasukan? Huwag niyong kalimutan kung sino kayo. Bulong ni Mr. Gu sa sarili at sinimulang sawayin ang dalawang gwardya. Tila napakalakas niya. Oo. Tama si Young Master Gu. Hindi pa natin nakakalimutan ang ating mga pagkakakilanlan, pero hindi sila taga-abando ng lupain. Mga estudyante sila na nasa pagsubok sa Wuswang Academy, kaya itinuturing na natin silang mga tao. Nakangiting nagpaliwanag ang gwardya na nagsalita kanina at ipinakilala si Cynthia at ang iba pa. Galing ba sila sa walang kapantay na paaralan? Bihira ito, mas magaling pa kaysa sa mga barbaro sa inabandunang lupain. Lumiwanag ang mga mata ni Mr. Gu, at nagbago ang tingin niya kay Terence at sa iba pa. Nako, ang ganda at ang cute naman ng batang babaeng ito. Taga-Wuswang Academy ka rin ba? Ano ang pangalan niya? Ang makasali sa trial sa murang edad, ang galing. Halika at sabihin mo kay kuya, ano ang naranasan mo sa trial ngayon? Hindi masyadong inisip ni Mr. Gu noong una, akala niya ay isa lamang bata si Cynthia. Gayunpaman, nang mas malapitan niyang tingnan, napaganto niyang isa itong maliit na loli na may maselang mukha, at agad siyang napangiti. Tiningnan ni Terence ang Panginoong Gu na ito ng may kakaibang ekspresyon. Hindi alam ng ugok na ito kung ano ang makakabuti para sa kanya, ginugulo niya ang batang babaeng may dalawang mukha. Hindi niya masyadong kilala ang lalaki, pero ganoon pa rin ang nararamdaman ni Terence. Dapat ba niya itong ipaalala? Sa isiping iyon, nagpa siya si Terence na panoorin na lang ang palabas.
Kuya, ikaw ba ang boss ng lugar na ito? Napakalakas mo, nagiging leader ka na sa murang edad, napakagaling ni Kuya. Ang ngiti ni Cynthia ay napakatamis, at ang kanyang inosenteng mukha ay nakapukaw ng kaba ng mga tao. Dalawang simpleng salita lamang ito ng papuri, ngunit para bang kakakain lang ni Mr. Go ng pulot. Nagsimulang lumutang ang buong katawan niya, at bigla niyang naramdaman na ang cute-cute ng batang babaeng ito. Haha, ate, kahit hindi si Kuya ang boss dito, ang bigat ng mga sinasabi niya. Ano ang plano mong gawin dito? Hindi muna ako makakabalik sa ngayon, pero bukod doon, kung may problema ka, hanapin mo ang kapatid mong si Go, aayusin ko talaga. Tumawa siyang Master Go at iniabot ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang maislan at makinis na mukha ni Cynthia. Kahit isa siyang maliit na loli na hindi pa lumalaki, napakaganda niya, kaya siguradong may kakaiba siyang lasa. Mas mabuting subukan niya ang isang bagong lasa ngayon. Sa naisip ko, mas lalong naging maalay ang ekspresyon ng mukha ni Mr. Go. Sino si Cynthia? Maging si Terence ay nalinlang niya nang hindi ito nag-ingat, kaya nalaman niya kung ano ang iniisip ni Mr. Go. Kuya, sabi ng nanay ko, bawal daw akong hawakan ng mga estranghero. Ang lamig sa mga mata ni Cynthia ay agad na nawala. Siyempre, hindi ito napansin ni Mr. Go na may masamang balak. Nang makitang umatras si Cynthia at iniwasan ang kanyang palad, mas lalong natukso si Mr. Go. Naisip niya na ang batang babaeng ito ay kawili-wili at maaaring maturuan ng magandang aral. Ate, mali ka. Magkakilala na tayo ngayon, pero magkakilala na tayo ngayon. Tama ang nanay mo, pero magkakilala na tayo, kaya ano pa ang problema? Humakbang pasulong si Mr. Go at patuloy na hinawakan ang mukha ni Cynthia. 6,679. Tumingin sa ibaba ang dalawang gwardya at nagkunwaring walang nakita. Halatang sanay na sila rito. Ang dapat sana'y mag-uulat ng bagay na iyon ay nakatayo rin. Natawa si Terence sa sarili niya, nakikipaglaro pala itong si Mr. Go sa isang batang babaeng may dalawang mukha. Sino ang mag-aakala na mapapahamak siya mamaya? Wala namang responsibilidad si Terence na protektahan si Cynthia, kaya nagpasya siyang ipagpatuloy na lang ang panunood ng palabas. May dahilan kung bakit siya lubos na nakakasiguro. Bagamat ang lakas niyang Master Go ay nasa tugatog ng unang yugto ng pagbubukas ng bundok, ang kanyang aura ay hindi gaanong matatag. Tiyak na ginamit niya ang pinakakombenyenteng paraan upang makapasok sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Isang tingin lang sa lakas niyang Master Go ay masasabing napakahina niya. Hindi matibay ang kanyang pundasyon. Malamang ay gumamit siya ng mga resources para puwersahang pataasin ang kanyang level. Ang mga taong tulad niyan ay basura sa paningin ni Terence, hindi man lang nila ito ginagamit sa larangan ng digmaan. Sa kanilang apat, kahit ang magkapatid na yun ay sapat na para sirain ang basurang ito, lalo na si Terence. Kung tungkol naman sa batang babaeng may itim na tiyan, wala siyang katapusang supply ng mga anteng-anteng, at sapat na iyon para maging si Terence ay sumakit ang ulo, lalo na ang isang gago na tulad ni Master Go. Kung talagang naiinis niya si Cynthia, malamang madudurog ito ng tuluyan. Master Go, may mahalagang impormasyon po kaming ipapasa. Seryoso po ito, kaya huwag po sana kayong mag-aksaya ng oras. Humakbang pasulong si Mochen at hinaranggan ang daanan niyang Master Go. Walang pakialam niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay. Si Cynthia ang kanilang nakababatang kapatid, at isa siyang espesyal na kapatid. Bagamat naramdaman nila na hindi siya kasing simple ng inaakala niya, likas pa rin sa kanila ni Mochen na protektahan siya. Hindi talaga natiis ni Mochen ang lantaran na pang-aasar niyang Master Go kay Cynthia. Higit sa lahat, alam ni Mochen ang ugali ni Horian. Kung hindi niya pinigilan ang batang Panginoong si Go, baka nabugbog na siya ni Horian. Ang mga henyong estudyante ng walang kapantay na akademya ay natural na may mahusay na pagpapasya. Bukod dito, lahat sila ay nasa antas ng paghati ng bundok na may iniisip, kaya nakikita nila ang sitwasyon ni Mr. Go sa isang sulyap. Kung talagang mag-aaway sila, kahit sino sa magkapatid ay kayang patayin ang batang ito. Ano ka ba? Tumabi ka sa batang Panginoong ito. Nagdilim ang mukha niyang Master Go, at ang kanyang nakaunat na kamay ay gumalaw sa pagtatangkang itulak si Mochen palayo.
Gayunpaman, hindi niya inaasahan na mananatiling hindi natitinag si Mo-chan. Nakakailang ito. Anong nangyayari? Pakinggan muna natin. Malamig ang mga mata ni Young Master Gu. Binawi niya ang kanyang braso nang walang imak at mahinahong nagtanong. Malinaw na alam ni Young Master Gu kung anong klaseng tao siya. Kaya naman, sa pamamagitan ng isang pagtulak at walang pagtulak, alam ni Young Master Gu na si Mo-chan ay hindi madaling pakisamahan, kaya agad siyang nagmukhang parang negosyante. Darating ang panahon na makokontrol niya ang mga taong ito. Mayroon tayong mahalagang impormasyong ipapasa sa labas ng mundo, upang makapaghanda sila sa pagtatanggol laban sa kadiliman ng mga mahiwagang hayop. Naningkit ang mga mata ni Mo-chan habang inuulit ang mga sinabi ni Terence. Mahiwagang halimaw na may kadiliman. O isang malaking mahiwagang halimaw na may kadiliman. Tinatakot mo ba ako? Matagal nang walang lumilitaw na halimaw na may kadiliman sa inabandunang lupain, at ngayon ay narito na ito, at gusto nitong basagin ang selyo ng inabandunang lupain. Sa tingin mo ba ay isang 3 taong gulang na bata ang batang Panginoon na ito? Ngumisi ang batang Panginoong Go at kinagat ang kanyang mga tainga gamit ang kanyang mga daliri. Hindi siya naniwala sa mga sinabi ni Mo-chan. Kumislap ang galit sa mga mata ni Mo-chan. Kung hindi lang ito tungkol sa kanyang pamilya at mga kaibigan sa mahiwagang dagat, wala sana siyang pakialam. Anong klaseng basura ang mga taong ito sa inabandunang lupang ito? Gusto mong magpasa ng impormasyon, pero mayroon ka bang ebidensya? Bakit hindi na lang natin ipakalat ang balita sa labas ng mundo? Sa tingin mo ba ay angkop iyon? Mapanghamak na sulyap ni Young Master Go kay Mo-chan. Labis siyang nagulat kaya't natitiyak niyang walang kabuluhan ang sinasabi ng bata. Paano niya ito paniniwalaan? Tutal, silang apat ay pawang profound. Kung talagang nakahanap sila ng isang Dark Demon Beast na kayang sumaire sa Seal Formation, paano sila makakabalik ng walang sugat? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Akala ng batang Panginoong Go ay naunawaan na niya ang katotohanan at mas lalo pa siyang sigurado. Iniisip na niya kung paano gagamitin ang dahilan ng pagsisinungaling tungkol sa military intelligence para arestuhin ang mga estudyanteng ito mula sa walang kapantay na academy at ikulong sila ng ilang araw. Pagkatapos, sasamantalahin niya ang pagkakataong makipaglaro sa magandang maliit na loli na ito. Nawala ng masabi si Mo-chan. Wala talaga siyang ebidensya, dahil lahat ng ito ay galing kay Terence. Pero sa hindi malamang dahilan, nang sabihin ito ni Terence, hindi niya ito pinaghihinalaan. Malamang dahil nasaksihan niya ang laban ni Terence sa layon na kumakain ng anino ng Diyos, at personal na naranasan ang pagsubok sa Darkness Demon Beast. Gayunpaman, dahil din dito kaya walang kumpiyansa si Mo-chan nang tanungin siya ng batang Panginoong Go. Hindi niya maiwasang tumingin kay Terence, umaasang magpapakita ito ng ebidensya. Napakamot ng ulo si Terence. Wala siyang maipakitang ebidensya. Kapag nakikipaglaban siya sa madilim na demonyong halimaw, halos mamatay na siya sa tuwing lumalaban. Minsan, wala na siyang oras para tumakas para iligtas ang sarili, kaya bakit pa siya magkakaroon ng oras para mangalap ng ebidensya? Terence, di ba sabi mo gusto mo akong protektahan? Ngayon lang, parang gustong saktan ng kuya mo. Bakit hindi mo ako pinrotektahan? Iniisip pa rin ni Terence ang mga ebidensya nang biglang tumakbo palapit si Cynthia at inalog ang braso niya, sabay turo kay Master Gu na may takot sa mukha. Nandilim ang mukha ni Mr. Gu, at pati si Terence ay natulala. Maling tao ang napili mo, hindi ako si Terence, ako si Adrian. Kumaibot ang mga labi ni Terence. Huli na ba para magpanggap na hindi niya ito kilala? Oh, Kuya Adrian, nakipagtalik ka na sa akin, binabawi mo ba ang iyong pangako? Agad na binago ni Cynthia ang kanyang mga salita at patuloy na nanginginig. Hindi kita pinagbantaan, kaya ano ang pinoprotektahan ko? Walang magawang sagot ni Terence. Gusto niya akong maging bastos, tulungan mo akong bugbugin siya. Itinuro ni Cynthia si Master Gu. Nakakatuwa ang mga ekspresyon ng magkapatid na yon, ang pangit ng mukha ni Master Gu, at ang mukha naman ni Terence ay walang magawa. Gusto kang paglaruan ng ugok na yan, pero ikaw, itong maliit na loli na may itim na tiyan, ay malinaw na isang maliit na ugok. Sino ang makakalaro kanino?
Iilan lang sa inyo ang nagpapanggap na mga estudyante ng walang kapantay na academy para manggulo, di ba? Mga kasama, hulihin ninyo silang lahat. Isang bakas ng puot ang sumilay sa mga mata ng batang Panginoong Go. Lumingon siya at tinawag ang dalawang gwardya. Ang dalawang gwardyang ito ay parehong mga Panginoon ng bundok, at ang kanilang lakas ay mas malakas kaysa sa kay batang Panginoong Go. Ang tanging kulang lang sa kanila ay ang kanilang katayuan. Nang marinig ang mga salita ni Young Master Go, nagkatinginan silang dalawa. Nakita na nilang lahat ang identity card ni Cynthia na Jade, at talagang totoo iyon. Labag sa batas ang umatake sa isang kalahok sa pagsubok mula sa walang kapantay na paaralan. Sa unang tingin, ang layunin ng pagdaan sa inabandunang lupain ay upang mangalap ng impormasyon, magdaos ng kompetisyon at ipamahagi ang mga kota, ngunit sa katunayan, ito ay higit pa upang tanggapin ang mga kalahok sa pagsubok na pumunta rito. Ang mga ligtas na nakakapasok sa inabandunang lupain ay pawang mga nangungunang henyo ng walang kapantay na paaralan. Maaari silang maging maimpluwensyang mga tao sa lugar ng Mystic Division C sa hinaharap. Medyo natatakot silang masaktan ang taong iyon. 6,700. Young Master Go, sila talaga ang mga kalahok. Mayroon silang Jade Identification Card ng Wushuang Academy. Paalala ng isang gwardya sa mahinang boses. Bagamat marangal ang katayuan ni Young Master Go at hindi siya natatakot na tanungin ng mga nangungunang paaralan, magdudulot pa rin siya ng gulo. Sa huli, sila pa rin ang dapat managot sa ganitong uri ng gulo. Jade Identity Card. Ilabas mo ang mga identity plate mo na Jade at ipakita mo sa batang amo na ito. Bahagyang natigilan si Mr. Gu. Maaari lang muna niyang kumpirmahin ang kanyang pagkakakilanlan. Pero alam niyang hindi dapat maging problema ang pagkakakilanlang ito, kaya't maaari na lamang niyang ipagpatuloy ang paggamit ng dahilan ng pagsisinungaling para harapin sina Terence at ang iba pa. Mga Ginoo, pasensya na po, pero pakipakita naman po sa akin ang inyong identity card na Jade. Isa rin po itong patakaran. Ngumiti ng alanganin ng gwardya sa grupo ni Terence, hindi nila maaaring saktan ang magkabilang panig. Nanliit ang mga mata ni Cynthia, at isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Kinuha niya ang kanyang identity card na Jade nang walang pag-aalinlangan, at sinundan siya ng magkapatid na yon. Si Terence lang ang hindi naglabas ng Jade card niya, aksidente lang ang pagpunta niya rito, at hindi rin naman siya kumuha ng kahit anong misyon, kaya wala siyang Jade card. Nasaan ang identity card mo, Jade? Tuwang-tuwa si Young Master Gu, hindi naman siya ginasing ni Terence, pero ang pagiging malapit ni Cynthia kay Terence ay nakapagpagalit na sa kanya. Hindi palalampasan ni Master Gu ang pagkakataong alagaan si Terence, pero hindi niya alam na ganoon din ang plano ni Cynthia. Gusto niyang alagaan nito si Terence, at saka siya aalagaan ni Terence. Panahon na para manood ng palabas. Perpekto sana kung may maliit na bangkito at isang supot ng mga buto ng melon. Napuno ng panghihinayang ang puso ni Cynthia habang inilalayo niya ang kanyang mga binti kay Terence at ibinalik sa magkapatid na yon. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, sinasadya ba ito ni Cynthia, di ba? Masyado ko lang talaga siyang nabugbog ngayon. Dapat mas bugbugin pa niya ito. Hindi taga-academy natin si Kuya Adrian, kaya wala siyang Jade card, pero ano ang mahalaga? Hindi tayo lalabas ngayon. Nagpakita ng inosenteng mukha si Cynthia na parang ipinagtatanggol niya si Terence, pero walang pag-aalinlangang ipinagpalit niya ito. Hindi siya galing sa walang kapantay na akademya, pero nandito siya para magpanggap na isa. Arestuhin siya at tanungin. Tuwang-tuwa si Mr. Gu. Pakiramdam niya ay ang paggamit kay Terence para takutin ang natitirang tatlo ang pinakamahusay na paraan para magpakita ng halimbawa. Baliw ka ba? Nasabi ko na bang taga-Wushuang Academy ako? May problema ba dito? Hindi ba tayo pwedeng pumunta rito kung hindi tayo taga-Wushuang Academy? Malamig na ibinaling ni Terence ang kanyang ulo at tumingin kay Master Gu nang may bahagyang ngiti. Ayaw niyang gamiting kutsilyo ng babaeng may dalawang mukha, pero gusto lang talagang saksakin ito ng ugok na ito. Ako ang may huling desisyon dito. Hindi mo ibinunyag ang iyong pagkakakilanlan, kaya sinusubukan mong mangisda sa magulong katubigan. Sino ang nakakaalam sa iyong ginagawa? Pabagsakin mo siya. Tuwang-tuwa si Young Master Gu habang ikinakaway ang kanyang kamay.
Sa bagay, hindi naman siya kasali. Isa siyang katutubo ng inabandonang lupain. Ang pagpunta rito ay parang pagsusumamo lamang ng kamatayan. Siya, ang batang Panginoong Go, ay maaaring maglaro at pumatay sa anumang paraan na gusto niya. Sino ang tatanggi? Nagkatinginan ng dalawang gwardya at agad na sumulong. Dahil hindi naman practitioner si Terence, wala silang dapat ipag-alala. Tulad nga ng iniisip ni Master Gu, walang kwenta sa paningin nila ang isang practitioner mula sa inabandonang lupain. Mabait naman akong nagkwento ng mahahalagang impormasyon, tapos ganito mo ako tinatrato. Kumunat ang noo ni Terence, nanlamig ang kanyang mga mata. Ang katulad na insidente ang nangyari sa lungsod ng Darland, at ganito rin dito. Ayos lang sana kung lungsod ito ng Darland, pero naiintindihan ni Terence ang iniisip ng mga nagsasanay sa inabandonang lupain. Tutal, mas makakasama lang sila kaysa makakabuti sa inabandonang lupain kung susubukan nilang pigilan ang mga Dark Demon Beast. Gayunpaman, naiiba ang mga taong ito. Bilang mga mata at tainga ng labas na mundo sa inabandonang lupain, nakarinig sila ng mahahalagang impormasyon na maaaring makaapekto sa buong lugar ng Mystic Sea, ngunit hindi nila ito iniulat ng mas maaga o sinuri ng mabuti. Sa halip, pinahirapan nila ang taong naghatid ng impormasyon. Karapat-dapat silang mamatay. Pakiusap, kapatid, pasensya na, pero huwag kang lumaban at sumuko ka na lang. Dahil sa kasama mo, malamang hindi ka pahihirapan ni Mr. Go. Sa pinakamarami, ilalabas niya lang ang galit niya. Medyo nakonsensya ang gwardyang nagsalita kanina, iniisip na may katuturan ang mga sinabi ni Terence. Tumango ang isa, sinenyasan si Terence na huwag lumaban. Medyo gaman ang pakiramdam ni Terence, kahit papaano ay may kaunting pagkatao ang dalawang gwardyang ito. Ang hindi niya alam ay wala palang pakialam ang dalawang gwardya sa buhay ni Terence kahit na may kasalanan sila. Sinusubukan lang nilang hikayatin si Terence para sa kapakanan ng tatlong babae. Kung uutusan sila ni Master Gu na patayin si Terence, hindi sila mag-aalangan. Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa? Bilasan ninyo at patayin ang batang ito. Balin muna ninyo ang mga braso at binti niya bago siya tumakbo palayo. Naiinip na pinilit ni Batang Panginoong Go ang dalawang gwardya. Ang utos na baliin ang isang kamay at isang binti ay ibinigay ng Caswall, na nagpapakita kung gaano kalupit ang kanyang puso. Medyo nagagalit na si Terence, karamihan na siyang hinahabol nitong mga nakaraang araw, at marami siyang kinikimkim na galit sa puso niya. Parang apoy ang mga sinabi ni Mr. Gu, na nagpasiklab ng bomba sa puso niya. Bago pa man may magawa ang dalawang gwardya, iginalaw ni Terence ang kanyang mga paa at gumamit ng mga hakbang na parang paro-paro, at bigla na lamang lumitaw sa harap ni Mr. Gu. Nagulat si Mr. Gu, hindi niya maiwasang magpanik nang makita niyang sumulpot sa harap niya si Terence na parang multo. Gusto mo bang baliin ang mga braso at binti ng ibang tao? Napangiti si Terence ng malamig habang hawak niya ang magkabilang braso ni Master Gu. Bago pa man makapag-react si Master Gu, ginamit na ni Terence ang kanyang lakas at nabali ang kanyang mga buto. Dalawang mariing tunog ng pagkabali ng buto ang narinig habang ang mga braso ni Master Gu ay nakabaluktot ng 90 degrees, na nagpapakita ng mga puting buto. Ying Luo. Biglang napasigaw sa sakit ang batang Panginoong si Gu. Simula pagkabata, maayos na ang lahat para sa kanya. Ang kanyang cultivation ay nakabatay din sa pag-iipon ng mga resources. Hindi naman talaga siya lumalabas para kumuha ng karanasan. Kailan pa siya nakaranas ng ganito kasakit? Tumigil ka. Bitawan mo ako. Nagulat ang dalawang gwardya. Nabali ang abraso ni Master Gu sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ano man ang mangyari, responsibilidad nila iyon. Agad silang sumigaw at sumugod. Malamig na napaungol si Terence. Ayaw niyang pahirapan ang dalawang gwardya, kahit na tapat sila o hindi. Binitawan niya ang bali na braso ni Mr. Gu at mabilis itong sinipan ng 2 beses, at umatras pabalik sa kanyang orihinal na posisyon ng may mga hakbang na parang paro-paro. Master Gu. Ayos lang po ba kayo? Bata pong Panginoon Gu. Hindi hinabol ng dalawang gwardya si Terence matapos nitong bumitaw. Hinawakan nila ang kilikili ni Master Gu, na nagpatatag sa katawan nito. Ang mga binti ko.
Napasigaw sa sakit ang batang Panginoong Go, habang umaagos ang luha at sipon sa kanyang mukha. Nanghina ang kanyang buong katawan. Kung hindi lang dahil sa dalawang gwardya na sumusuporta sa kanya, gamulong-gulong na sana siya sa lupa. Nakaramdam ng lamig ang dalawang gwardya. Mabilis ang kanilang mga reaksyon, at talagang mabilis ang kanilang bilis, ngunit hindi pa rin nila mapigilan si Terence. Hindi man lang nila nakita ang mga galaw ni Terence. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.